Mga kababayan, panoorin natin ito yung birada ni Idol Epifanio Berador. Ito, tungkol naman ito sa mga iglesia ni Cristo. Tayo, makinig lamang at manood sa mga sasasabihin niya. Kung ito nga may katotohanan at may hawak siyang ebidensya sa mga sinasabi niya. Manood lang naman tayo mga kababayan sa mga sasabihin niya. Kasi sa ngayon, galit na galit sa kanya yung mga iglesia ni Cristo at mga ano ng ni Sara Duterte. Manood tayo sa kanya mga kababayan. Na kung saan nagmistula pong paninirarali. Ganun na ganun po ang nangyari sa ginawa po ng INC at ni Digongyo. Ngayon, dahil nga po sa hindi maganda o hindi tama yung ginawa po ng INC na kung saan ay tila nagiging demanding po sila sa gobyerno o tila gusto nilang humigit sa gobyerno, nagsalita po ang chief advisor ng ating Pangulo at nagpahayag na ang ginagawa ng INC ay magbubunga lamang ng gulo dahil pinagtatanggol nila yung mga politikong may dapat harapin sa batas o dapat panagutan sa batas. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, nakakatawa at nakakadiri po yung mga naging galawan ng INC noong mga araw na yun. Biro mo, gumamit pa sila ng Biblia. Gumamit pa yung isa sa mga tulongis na ministro ni Manalo para lamang hindi mahalata ng kanilang mga membro na ginagamit lang sila para sa isinasagawang pagkontra ng INC na ma-impeach itong si Sara. Gusto pa nilang palabasin na kaya daw sila nagsagawa ng peace rally ay para pagkasunduin si Sara Duterte at ang ating Pangulo. Pero ang tanong, ito ang tanong ko. Para ano? Para magsweldo? Para magsweldo si Sara sa mga kinakaharap niyang kaso ngayon? Para matakasan niya yung pananagutan niya sa batas dahil sa pagnanakaw niya sa pera ng taong bayan? Akala kasi ng INC, hindi sila mahalata ng taong bayan o hindi sila mahalata. No? So, kumpiyansa sila. Kumpiyansa sila na yung galawan nila hindi malalaman at hindi mababasa ng taong bayan. No? Hindi nila alam, matatalino ng mga Pilipino ngayon. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, nalaman ko po na malaki pala ang utang na loob ng pamunuan ng INC sa mga Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi para po sa mga kababayan at hindi nakakaalam, nung si Digongyo pa ang Pangulo ng ating bansa, marami pong hininging pabor ang INC na binigay sa kanila ni Digongyo. Ang tanong, ano yun? Sa totoo lang po, halos lahat ng mga regional director na pulis, city director na pulis, ay mga membro po ng Iglesia ni Cristo na kung saan yun po ang itinalaga ni Duterte. Na kung saan naging kasabwat po ni Duterte sa kanyang EJK o sa kanyang Oplan Tokhang sa mga kalaban nila sa droga. Yan po ang katotohanan. Halos lahat po ng membro ng Iglesia ni Cristo ay nailuklog po sa magagandang posisyon, lalong-lalo na po sa iba't ibang mga departamento ng ating bansa. Diba? Lumabas itong pagsagawa po ng Senado sa pag-iimbestiga. Tingnan nyo ka ng mga relief. Puro po mga iglig. Yun ang pattern na binibigyan ko po kayo ng baka sabihin nyo kasi sinisiraan na. Wala pong dapat sirain kay Manalo dahil matagal na pong sira yung mga yan. At unang-una, bago pa man po ako nagsalita dito ng mga kasiraan nila, dati na po silang mayroong mga issue. Dati na po silang mayroong mga, alam niyo na, mismo kapatid ni Eduardo Manalo nagsalita tungkol sa kanyang mga katiwalian, tungkol sa kanilang mga kapalpakang kahayop ang katimonyohan. Diba? Ngayon, pag nagalit sila sa akin, kala mo kung sino malilinis. Samantalang mismo pamilya niya, mismo si Angel Manalo, mismo nanay ni Eduardo Manalo nagsalita sa mga kabulukan nila. Diba? Hindi lamang po yan. Karamihan po ng membro ng Iglesia ni Cristo na mga judge ay nailuklok po sa magandang posisyon. Marami sa mga membro ng Iglesia ni Cristo na may mga kurso ang mas binigyan ng prioridad na makapagtrabaho po sa ating gobyerno. Samantalang yung mga Katoliko, yung mga born again, ay tsapuera po yan. So, kaya ganun na lamang po yung pagtulong ngayon ng Iglesia ni Manalo
dito po kay Duterte dahil sa laki po ng kanilang utang na loob dito. At alam ko na kaya din nila tinutulungan si Sara dahil alam nila kapag si Sara ang naging Pangulo, maaaring madoble pa yung ibibigay sa kanilang pabor ng mga Duterte. Isa totoo lang, dyan sa customs ng panahon ni Duterte, puro mga iglesia ni Cristo po, ang 80% yan ng mga trabahante. Tinanggal yung mga Katoliko, tinanggal yung mga born again, tinanggal yung ibang mga religiya. Puro mga igling yung inilagay ni Duterte na naging kasabwat naman sa illegal drugs ni Paulo Duterte at ni Michael Yang na kung saan nagpapalusot ng tuloy-tulinadang shabu dito po sa ating bansa. Kaya hindi na po katakataka kung bakit ganun na lamang po ang pagsisikap ng INC na magkaroon ng posisyon o pinakamataas na posisyon ng ito si Sara Duterte dahil alam nila na mapapakinabangan nila ito. Wala pong ibang dahilan dyan dahil alam nila na kapag mga Duterte ang nasa posisyon, yung mga membro nila sa Iglesia ni Cristo ang makikinabang. Sila mismo, pamuno siyempre, pag nailagay sa magagandang posisyon, yung mga membro ng Iglesia ni Cristo, alam naman natin na stricto po sila pagdating sa tithes at saka sa ikapo. So, pag malalaki yung sweldo, nasa tamang posisyon, isa po yun sa pwedeng ikayaman ng Iglesia ni Manalo. Kasi, siyempre, judge ka, sumisweldo ka ng 300,000 a month. O, palagay na natin, isa sa mga nailuklok ni Duterte, sumisweldo ng 100,000, hindi may 10,000 na kailan yan. So, libo-libo ang binibigyan ng oportunidad o pabor ni Duterte ng mga membro ni Manalo. Diba? So, alam na natin yung style ng iglesia ni Manalo. Simple lang yung mga yan. Pero tandaan ninyo, merong ginagawang hindi maganda yan. Mismo ang nagpatunay po yan, kapatid niya at magulang niya. Mismo yung mga ministro dati nila, panoorin nyo sa YouTube. I-search nyo kung si Epifanio Labrador ba ang naninira talaga o yung dati pa nilang mga membro o dati pa nilang mga ministro na ang iba doon tumakas sa Pilipinas para lamang iligtas ang buhay dahil talagang likas na mamamatay tao yung mga namumuno ng Iglesia ni Manalo. Diba? Panoorin nyo. Mapapaputol ako sa inyo ng ulo pag wala kayong napanood na issue tungkol sa Iglesia ni Manalo. Marami. Involved sila sa iba't ibang mga masasamang aktibidad. Biro mo saan nakakita ng simbahan na punong-puno ng mga Armalite. Yung mismong nila, compound. Diba? Alam mo sa totoo lang, hindi po sila makapagsalita pag si Enrile ang nagsalita. Bakit? Marami pong nalalaman si Enrile tungkol sa Iglesia ni Manalo. Kaya hindi nila magalaw, hindi nila kaya sa Enrile dahil baka merong isiwalat si Enrile na diba? Alam niyo na. Pero ganun ba salamat po at araw-araw, at least araw-araw na sisiwalat po natin dito yung kanilang mga kalokohan, yung kanilang mga katiwalian. So, marami pa po tayong pwedeng pag-usapan tungkol po sa mga sekreto ng Iglesia ni Manalo. Na, alam niyo, sa totoo, marami pong natatakot sa Iglesia ni Manalo kasi talagang likas na mamamatay tao po itong mga ito. Pero alang-alang po sa mga Pilipino at sa katotohanan, tayo po ay magsasalita dito. Kaya